Ako si Dr. Cruz, residente sa ospital ng San Rafael Memorial. Alas 11 na ng gabi, pangatlong gabi ko nang naka-duty mag-isa sa morgue. Hindi ko gusto rito, masyadong malamig, masyadong tahimik. Pero kailangang tapusin ang report bago mag-umaga. Habang nagsusulat ako, narinig ko ang tunog ng metal drawer. Isang beses lang. Akala ko guni-guni. Pero ilang segundo pa, muling umingit. Hangin lang siguro, bulong ko. Nilakasan ko ang radyo para hindi ko marinig. Pero bigla itong nag-static. Parang may sumisingit na boses, mahina pero hindi maintindihan. Pinatay ko na lang. Mas mabuti pang tahimik. Lumapit ako sa freezer. Isa-isa kong tiningnan kung sarado lahat. Pero yung panghuli nakabukas ng kaunti. May bakas ng kamay sa gilid ng pintuan, malamig na parang yelo. Nilapitan ko at dahan-dahang isinara. Paglingon ko, nakita ko sa salamin ang drawer na bumukas ulit. Hindi ko na binalikan. Umupo na lang ako sa mesa, pilit kong tinatapos ang papel. Pero ramdam kong may nakatayo sa likod ko. Yung bigat ng hangin parang may nakamasid. Pumintig ang tenga ko nang marinig kong may marahang yabag na parang basa, parang paa ng taong bagong hugot sa tubig. Huminga ako ng malalim. Wala yan, Enriquez. Wala yan. Pero nang tumingin ako sa salamin ng kabinet, may dumaan sa likod ko, anino lang, mabilis, parang babae, nakaputi. Napaatras ako at nahulog ko ang mga papel. Nang lingunin ko, wala. Pero sa sahig, may bakas ng basa mula sa mesa papunta sa mga drawer. Kinuha ko ang flashlight at sinundan yon. Dinala ako ng mga bakas hanggang sa dulo ng silid, sa pinakamatandang freezer, yung matagal nang hindi ginagamit. Paglapit ko, lumamig ang paligid at tumigil ang lahat ng tunog, pati tibok ng puso ko parang nawala sandali. Hinawakan ko ang hawakan ng pinto. Mainit. Bumuka ng kusa. Walang laman. Pero amoy formalin at bulok na balat. At sa loob, may papel na nadikit sa dingding. Huwag mo akong isara. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero isinara ko pa rin. At nang sumadsad ang bakal, biglang may malakas na kabog. Mula sa loob. Isang suntok. Isa pa. Sunod-sunod. Hindi ako nakakilos. Hanggang sa tuluyang tumigil. Nang huminto ang lahat, umupo ako sa sahig, nanginginig, pawis na pawis sa gitna ng lamig. Maya-maya, dumating si Mang Eddie, ang maintenance. Doc, may problema ba? Narinig ko parang may kumalabog. Napatingin ako sa kanya. Mang Eddie. May tao sa loob. Umiti lang siya, malungkot. Wala na yang tao, Doc. Ako ang naglagay dyan. 3 taon na ang nakalipas. Ha? Sino? Pero bago ko pa matapos, lumingon ako sa salamin. At doon ko nakita, ako pala ang nakahiga sa loob, maputla, walang buhay. At sa gilid, nakabukas na naman ang lumang freezer.